Hello Capricorn, ito na yung year-end reading mo. Maiksing silip lang, maiksing reading. General reading to, pero kung tumugma man to sa love life nyo, sa career nyo, depende sa inyo kung saan kayo nakaka-relate. Okay? Blessed New Year nga pala sa inyo. So, pasensya ka na sa setup ko. Baka magtaka ka nito sa ospital, ha? Kung gusto mo ng private reading, ilalagay ko somewhere sa screen. At kung bago ka, huwag kalimutan, pa-follow, pa-subscribe. Private reading kayo mag-PM sa akin. Ha? Okay, star card. Star card. Aquarius energy. Pwedeng yung person mo is may Aquarius sa chart niya. Kung sa love life, pero kung hindi sa love life, uy, ganda. Minsan kasi si star card is something na matutupad para sa iyo eh. Or pwedeng kung meron kang bagay na inaasahang mangyari, no? Pwedeng dahil upright ito, no? Pwedeng ibig sabihin nito, ano, may pag-asa pagdating dyan sa bagay na tinatanong mo na yan or kung gusto ko ano man itong gusto pinagpipray mo, gusto mong matupad, no? May katuparan to eh, kasi upright siya eh. Okay? Kaya kung may specific kang hinihiling, pinagdarasal, or goal, no? Pwede mong ano yan, pwede mong ma-receive yan bago matapos ng year na to. Baka humabol. Oops, Four of Swords. Ano to eh? Pwedeng stress kasi ma-overwork ka. Baka yung iba sa inyo, masyado kayong aligaga kasi may mga hinahabol nga kayo. Okay, baka mga trabaho to. So, masasabi ko lang dito, talagang pwedeng masagad ka, ma-burnout ka, no? Dahil din sa stress na abutin mo, paghahabol, yan, yun lang naman nakikita ko. So, busy pa rin sa tingin ko kung in-expect mo, baka makaluwag ka. O, makaluwag ka. Saan? Makaluwag sa gawain, sa pera, hindi ko alam. Basta hindi ka pa makakaluwag ngayon eh. Yun lang yun eh. Oo, sa pera talaga, o di ba? Napakiramdaman ko. Specific sa pera. Kaya ako iniisip ninyo na makaka-recover na, magiging maluwag na bago matapos year, mukhang hindi pa. Baka siguro next year. Pero kung mawala ng pag-asa, di ba? Yan yung star card nga, sabi ko. So, specific yan sa pera. Kaya ako yung iba rin, kung nag-aantay kayo ng opportunity, pwedeng hindi pa. Pwedeng hindi pa ito yung malaking opportunity, big break na hinihintay ninyo. O, sa career or pera. Wait lang ha, may parang nag-alert sa phone ko. Istorbo. O baka yun, baka sign yun dun sa oras na yun. Nakikita ko dito sa love life mo, may feelings tong person na to, kaya kung iniisip mo, kung kamusta ang intention nitong tao na to, bagong person man to or hindi, nakikita ko may feeling siya. Okay? Or special ka dyan sa person na yan. O kung tinat kong ex mo naman past yan, tingin ko nandun ka pa rin sa puso niya, hindi pa nawawala. Kasi si Queen of Cups yan eh. Tinatago niya yan sa heart niya eh. Diba? So yan, feel ko lang, may feelings pa rin yung person na yan. Eventually makaka-recover ka rin. Especially sa financial. Pero sabi ko nga, hindi mo yan maihahabol this year. So, halimbawa, may nalugi sa negosyo mo, may nagalaw kang pera sa savings mo, or medyo hirap ka itong year na to, siguro iniisip mo, baka mamaya humabol next year, ay bago matapos ng year, pero hindi talaga. Kaya kung may specific ano ka, ina-expect ka related sa pera, mukhang hindi pa. Okay? Hindi pa may habol this year yan. But eventually, magre-recover din yan. Five of Pence reversed. Ngayon, this is a person coming back to you kung person to. Someone na nang ghost sa'yo or someone na umalis. Iniwan ka. Pwedeng bumalik to. Tendency bumalik yan. Nakikita ko may new beginning, new chapter for you, whether sa career or sa love life, new adventures na naman to explore. So, yun lang. Blessed New Year. Babush!